kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong mapapakinggan. Ito ay ang kasaysayan ni Aileen. Dati akong tahimik at mahiyain. Kahit na nga matataas naman ang mga grades ko, hindi yun naging dahilan para maging lista ako. Ang kahinaan kong yon ay sinamantala naman ng iba. Bakit pa ayaw niyo pumasok sa economics, Jake, Giselle? Kasi, pareho kami ni Jake, hindi nakagawa ng assignment. Pag pumasok kami, tiyak pag-iinitan na naman kami ng teacher natin eh. Paano kung magbigay ng test? Hindi kayo makakakuha. Pumasok na lang kasi kayo. Pakopihin mo kami ng sagot mo sa assignment para makapasok kami. Oo, tama. Diba? Para hindi naman kami mapahiya. O sige, pero papasok kayo ha. Tapos sabay ulit tayong mag-lunch mamaya. Anak, gabi na. Hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin tapos na gawin ang mga homework mo? Tapos na po, Nay. Ito na lang po kina Jake at Giselle ang ginagawa ko. Yung dalawang lagi mong kasama sa university hanggang pag-uwi dito? Opo, mga kaibigan ko sila, Nay. Bakit ikaw ang gumagawa ng assignment nila? Nagpatulong po sila sa akin eh. May pupuntahan daw po kasi sila ngayong gabi. Kaya hindi po nila ito magagawa. Kaya ginawa mo naman. Habang sila naglalakwatsa. Nakakaya naman po kasing tanggihan ko. Mga kaibigan ko po sila eh. Abay, dapat palalahanan mo sila. Na sila ang gumawa niyan para matuto sila. Paano sila matututo kung aasa sila lagi sa'yo? Ang mangyayari niyan, ikaw ang mahihirapan habang sila naman naglalakwatsa. Nay. Anak, hindi masamang tulungan ng kaibigan. Pero higit mo silang matutulungan kung sasabihin mo sa kanila ang kanilang kamalian. LB, mukhang malalim ang iniisip mo Oh, may problema ba tayo? Ako, Nestor. Nag-aalala ako sa anak natin. Ba't naman? May problema ba siya sa pag-aaral? Matataas naman ang grade niya. Walang problema sa pag-aaral ni Aileen. Ang pinoproblema ko, yung mga kaibigan niya. Bakit? Yung sina Jake at Giselle. Oh, Pakiramdam ko kasi, inaabuso nila ang anak natin. ano? Oo. Lagi na lang kasi si Aileen na gumagawa ng assignment nila. Ah, Ngayon naman, project nila ang ginagawa ng anak natin. may pambira. Abuso na yun. Hindi na tama yun. Hindi dapat pumayag si Aileen ng ganun. Sinabihan ko na rin siya, pero parang sinasamantala ng mga yun ang kabaitan ng anak natin eh. Parang malungkot ka, Giselle. Wala kasi akong baon ngayon, Aileen. Ay, bakit? Hindi ka ba nabigyan ng parents mo? Nadukot kasi yung allowance ko kahapon. Hindi ko naman masabi sa kanila. Dahil ayokong bigyan pa sila ng problema. Tsaka, isa pa, baka makagalitan lang ako. Kaya mamayang lunch, di ako makakasabay sa iyo. Ay, ano ba yan? Ayoko pa naman kumakain na mag-isa sa kantin. Nahihiya ako. Sorry, Aileen. Wala akong pera. Alam ko na. Ililibre na lang kita. Ay, naku, nakakahiya naman sa'yo. Okay lang yon. Friend naman kita eh. Kaya lang, pag nalaman ni Jake na ililibre mo ko, sigurado magtatampo yun. Oh, edi. Ililibre ko na lang kayong dalawa para walang samaan ng loob.
Giselle, ready ka na ba sa swimming natin bukas ng gabi? Eh, syempre naman. Ako pa. May pera na rin ako. Ako rin eh. Dahil 1 week tayong hindi gumastos. Kaya may pera tayo sa night swimming natin mamaya. Galing talaga ng ginawa mong drama kay Aileen. Oo nga. Tama talaga yung naisip mo. Kaibiganin natin siya. May tagagawa tayo ng project at saka assignment. May taga-libre pa. Alam mo, yun si Aileen, matalino, pero tanga. Hindi niya mahalata na ginagamit lang natin siya. Sinabi mo pa. O nga pala, sabi ni Dondon, crush niya si Eileen. At gusto niya, isama natin si Eileen sa birthday niya. Uy, di, isama natin. Bumayag naman kaya. Kaya natin kumbinsihin yun. Tapos, painumin natin. Para matanggal ang hiya niya sa katawan. Para maging game kay Don. Tama! Matutuwa si Dondon pag nangyari yun. Ay, ano hindi papayag sina Inay at Itay, Giselle. Baka magalit pa sila pag nalamang party ang pupuntahan ko. Oy, di, huwag natin sabihin. Kunyari, matutulog ka lang sa amin. Tsaka para maturuan mo ko doon sa assignment natin. Ano? Magsisinungaling ako sa kanila? Ay, ano ka ba? Minsan lang naman yun eh. Tapos, para hindi ka mabuko, pahihiramin na lang kita ng isusuot mong damit. Eh, pero nahiya ako Huwag ka mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Wow! Galing mo talaga, Giselle. Napagsuot mo si Aileen ng ganyan? Oy, bagay naman sa kanya yung buckles eh. Lumabas ang beauty niya. Pero nahiya pa rin ako, Giselle. Hindi ka dapat maya. Ganda-ganda mo eh. Oo nga. Mas maganda ka pa nga sa akin eh. Alam ko na. Palalakasin namin ang loob mo para matanggal ang hiya mo. Oo. Paano? Ito, iinom tayo nito. Alak? Oo. Alak yan, di ba? Tama, Aileen. Ay, hindi ako uminom ng Giselle. Konti lang naman ang iinumin mo eh. Para lumakas lang ang loob mo. Oo nga. Sasalina na kita ha. O yan, nalagyan na ni Giselle ng kalahati ang baso mo. Unti-unti mo nang inumin. Oo nga. Basta gayahin mo lang kami ha. Oh, ba't hindi ka uminom? Ayoko talaga, Jay. Pasensya na kayo. Kunti lang naman ito, Eileen. Hindi ka naman malalasing. At saka, kasama mo naman kami ah. Kaya you don't have to worry. Sorry talaga. Hindi ko magagawa. Ano ba yan? KJ mo naman. Oo nga. Parang hindi kaibigan eh. Wala kang pakisama. Huwag naman kayong magalit. Nagkabahirap na nga ako na daling ka dito. Tapos pinahihirapan mo pa rin ako kahit nandito ka na. Ano ba yan? Kasi naman ayoko talaga niyan. Umalis ka na nga lang dito. KJ ka. Panira ka ng gabi, Aileen eh. Mula ngayon, maghanap ka na lang ng sasama sa'yo na gaya mo rin KJ. Sige, alis na. Paano ko uuwi sa amin? Hindi ko naman alam ang lugar na to. Sina Jake at Giselle. Bakit sila ganun? Lagi ko naman silang tinutulungan at pinagbibigyan na. Ngayon lang hindi ko sila sinunod, nagalit na sila. Pinalayas pa nila ako. Hindi nila naisip
na baka may mangyari sa akin. Aileen, sandali lang. Sino yung tumawag sa akin? Oh, huwag ka matakot. Si Warren ito. Kaklase mo rin ako. Warren? Oo. Naalala ko na. Kaklase nga rin pala kita. Ay, pasensya na nga. Madilim na kasi. At saka natatakot pa ako. Kaya hindi kita agad namukaan. Okay lang. Bakit narito ka sa lugar na ito? Taga rito ako. Ikaw, bakit narito ka sa labas? Di ba, kasama ka ni na Jake at Giselle sa birthday ni Tonton? Nagalit sila eh. Pinaalis ako. Dahil ayaw mong uminom ng alak? Bakit mo alam? Narinig ko ang pag-uusap nila noong isang araw. Pinlanan nila talagang painumin ka para daw maging game ka kay Tonton. Ano? Pinagbalakan nila ako ng masama? Oo. At may iba pa akong narinig. Nakita mo na ang nangyari, anak. Dahil dyan sa sobra mong pakikisama sa mga kaibigan, unti ka nang mapahamak. Sinabi naman namin sa'yo, hindi sila talagang mabuting kaibigan. Ang isa pang masama, tinuruan kang magsinungaling sa amin. Sorry po, Nay. Tay. Pangako po. Iiwasan ko na po sila. Hindi bali na po wala akong kaibigan. Anak, hindi ka naman mawawala ng kaibigan. Kahit na tahimik at mahihiyain ka pa. Tama ang tatay mo. Abay, magkakaroon ka pa rin na makakasundo. Matuto ko nga lang pumili na magiging kaibigan. Tama. At matuto ka rin naman sanang humindi pag mali na ang kanilang gusto. Opo, Tay. Inay. Sorry po. Kakainis talaga. Napahiya na naman tayo kanina sa klase. Oo nga. Wala na kasi tayong tagagawa ng assignment at project. Yun pa nga isang kinagagalit ko. Kahit na humingi na nga ako ng sorry kay Aileen, di na bumalik yung dating closeness niya sa atin. Paano? Kay Warren na siya close. Baka nga siyotanan niya yun. Paano na tayo ngayon? Kaya, bagsak tayo nito. Oo nga. Di tayo makakag-graduate ng high school. Totoo, Aileen? Pahig ka nang makasal tayo? Oo, sabi Warren eh. Wala namang reason para tumanggi pa ako. 5 years na kitang boyfriend. And we're both stable now. Isasama ko bukas dito ang parents ko para makausap na sina Tito Nestor at Tita LV. Tiyak namang wala kang magiging problema sa kanila. Dahil boto sila sa'yo. Mabait naman ako eh. Honest sa'yo. At ako ang naging savior mo noon. Doktora, yung asawa ko pong may sakit. Ang gusto ko pong ipa-check up. Giselle? Ikaw ba yan? Aileen? Jake, si Aileen. Yung classmate natin nung high school. Aileen, doktora ka na pala. Oo. Twice a week nagpupunta ako dito para makatulong sa mga kalugar natin. O ano, kumusta na kayo? Kayo palang nagkatuluyan. Oo. Dahil maaga kami nag-asawa. Tatlo na nga yung anak namin. Hindi na rin kami nakapagkolehiyo pa. Ikaw, kumusta ka naman? Ikakasal na kami ni Warren. Oh? Aileen, sorry uli.
sa mga kasalanan namin sa'yo. Kasal na kami ngayon ni Warren at may isang anak. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Eileen at ito ang aking buhay. Tunay na hindi napapariwara ang mabait at masunuring anak. Baka nagsiganap, Susan Robles, Jun Legaspi, Rosana Villegas, Junel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Eileen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bom Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Naipasa ko ang entrance exam sa isang proyekto ng Student Council sa isa sa universities dito sa bansa, na ang layunin ay tulungang makapagtapos sa kolehiyo ang mahihirap pero matatalinong mag-aaral. Pero may problemang pampinansyal. Pagkaraan kong magtapos sa proyektong yun, naipasa ko naman ang entrance exam ng university para sa first choice kong accountancy. Nadaanan ko ang lahat ng pagsubok sa kolehiyo, pero sa pagitan ng lahat ng yun, nagtapos ako bilang isang cum laude at naging isa sa 15 nag-top sa board exam. Dahil doon, sinuwerte akong matanggap agad sa isa sa nangunguna at pinakamalaking professional services firm dito sa Pilipinas na may kaugnayan sa strategy at iba pang transaction services. Ngayon may trabaho ka na, abay pwede ka nang bumukod, anak. Humanap ka ng isang maayos na apartment na malapit sa pinapasukan mo. Para naman kapag galing ka sa trabaho, komportable ka nang makapagpapahinga pagkatapos. Nay, wala po akong balak na umalis dito sa Sitio Ulingan. Lalong-lalo na dito sa puder nyo, okay? Pero anak, iniisip ko lang naman yung para sa kapakanan mo. Magulo rito, maingay. At saka delikado na sa katulad mong gagabihin na sa pag-uwi galing sa trabaho. Ang didilin mo mga iskinitang dadaanan mo. Nay naman, para naman pong hindi ako rito lumaki sa Sitio Ulingan. Kabisado ko po lahat ng liliko ang iskinita rito, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Ayun nga, hindi mo maiaalis sa akin. Ang palaging mag-alala. Hindi ko po magagawang iwan ng Sitio Ulingan, Nay. Dito po nabuo ang aking mga pangarap. Kung kaya sa lugar ding ito ko rin ipagpapatuloy ang mga yun. Mabuti pa kayo, Mang Ramil. Nakatapos na sa pag-aaral si Melody at may maganda na ring trabaho ngayon. Pwede na lang kayong mag-sitting pretty kung tutusin. Magsusunog at magsusunog pa rin ako ng mga kahoy para gawing uling, Mando. Nasa sistema ko na ang trabahong to, kaya hindi ko na ito maihihiwalay sa katawang ko. Ako ho kasi, nasa elementarya pa lang si Aisa. Kaya talagang matagal pang bubunuin ko ng pag-uuling para mairaos ang pag-aaral niya. Huwag kang mainip. Mabilis lang ang panahon. Basta mabuhay lang tayo sa isang araw kung paano natin hinaharap ang mga bagay-bagay. Huwag tayong masyadong mangamba para sa hinaharap. Kung sana nga ho, tulad ng naging landasin ni Melody ang magiging kapalaran din ng anak ko. Hindi na nga siguro ako mag-aalala para sa kanyang kinabukasan, Mang Ramil. Isa kang mabuting ama, Mando. Masasaan ba't magbubungang yung mga pagsisikap para sa iyong anak? Sako nyo na. Dagdagan mo lang ng marami pandasal. Melody! Oy, Julian, ikaw pala. Tara,
Sabay na tayo maglakad papasok sa sitio. Alo, kumusta na nga pala yung inaplayan mong public school malapit dito? Tanggap na ako. Oh? Oo, magisimula na nga ako magturo sa darating na school opening. Wow. Ay, mga araw na, kailangan ko pang mag-report sa school pero online-based pa rin ang pagtuturo ko dahil nga sa pandemic. Pareho pala tayo. Ka-aproba lang din ng work from home schedule ko. Mainam nga kasi mabibigyan ko rin ng oras yung mga project na gusto kong gawin dito sa sitio para sa mga kabataan dito. Ba, alam mo, makakatulong ako. Ako rin kasi gusto kong ibahagi sa mga kabataan dito yung mga programang pampaaralan. Lalo na dun sa mga out-of-school youth. Oh, talaga? Oo. Ako naman, gusto ko magtayo ng mini library. Pupunuin ko yun ng mga librong pambata para magkaroon sila ng interes sa pagbabasa kesa magpalaboy-laboy sila sa kalsada. Tsaka, syempre, mga activity na mag-i-improve sa mga skills nila. Tama yun, maganda yan. Eh, di ganito na lang. Yung itatayo mo na mini library, gawin nating munting eskwelahan. Doon ko na rin tuturuan yung mga bata. Aba? Pwede, oo nga no. Di ba? Uy, teka, bakit nagtatakbuhan ng mga tao papalabas ng sityo? Oo nga. Tsaka, bakit may mga dala silang mga balutan ng damit? Yung iba mga kagamitan nila. Ano nangyari? Nasusunog ang sityo! Nasusunog din ang looban! Kailangan nating tumawag sa pinakamalapit na estasyon ng bombero. Ngayon din! Mando! Sabutan mo ako ng tubig sa timba! Kailangan natin tulungan sa magpatay ng apoy ang mga bumbero! Kahit sa pamamagitan ng patibay-timbang tubig lang! Oo, Mang Ramil! Eto! Abutin nyo isang timbang tubig! Pag may dumaan pa kapitbahay, patulungin mo sa pagiging ng tubig! Oo, Mang Ramil! Oo nga, at hindi tayo nasunugan. Dahil napula agad ng mga bumbero yung apoy bago pa makarating dito. Wala naman tayong bahay. Pero nakakaawa naman yung mga kapitbahay nating nasunugan. Oo nga ho. Kaya nga po naisip namin ni Julian na pagsamahin ng mga sasahurin namin ngayon para ipamili ng ilang sako ng bigas at mga dilatang maitutulong sa mga kapitbahay nating nasunugan, Nay. Eh, sige. Sige. Tutulong na rin kami ng tatay mo sa pamimigay at sa ganun paraan man lang, mabawasan ang paghihirap ng loob ng mga kapitbahay natin na inabot ng sunog ang mga kabahayan. Susubukan din po naming manghingi ng tulong ni Julian sa iba pa naming mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Sa gayon, mas dadami po ang may pamimigay naming tulong. Liza, bakit ka umiiyak? Ang totoo, kanina pa kita hinahanap para ibigay sa'yo itong hamburger na dala ko para sa almusal mo. Oh, kunin mo. Kasi po, pati mga gamit ko sa pag-aaral nasunog pong lahat, Kuya William. Paano pa po ako mag-aaral? Huwag kang mag-alala. May binili na kami mga school supplies para sa'yo. Saka para sa ibang mga bata mag-aaral na nasunugan dito sa sityo. Talaga po, Kuya William? Oo. Kaya huwag ka na malungkot, ha? Dahil hindi ka namin pababayaan ng ate Melody mo. Hindi ka mahihinto sa pag-aaral, okay? Kung minsan, naiisip din namin ni Aling Amalia mo, ano pa bang yaman ang hihilingin namin sa Diyos? Samantalang, binigyan naman niya kami ng isang mabait at mapagkalingang anak tulad ni Melody. Hindi lang ho kayo mapalad sa mga kabaitan ni Melody, mga Ramil. Yung pagsubaybay at pangangalagang iniukol niya sa anak kong si Aiza. Pinasasalamatan ko yun ng malaki. Ang totoo, nabawasan ang pag-aalala ko para sa kinabukasan ng anak ko. Sino-sino pa ba ang magtutulungan dito sa sityo? Kundi tayo rin. Nga ho. Oh, tulad na lang nito munting aklatan na itinatayo natin para sa mga kabataan.
maraming kabataan na matutulungan itong gamitin ng makabuluhan ang kanilang mga oras. Oh, Aisa! Ang aga mo rito sa library, ah. Ayusin ko po kasi yung mga libro dito. Bago dumating yung mga batang kasama ko na tuturuan ni na Ate Melody at Kuya Julian, Nanay Amalia. Ay, siya, dalan dito ka na. Ikaw na ang bahala rito, ha? Pupunta na kasi ako sa palengke at mamimili ng mga sangkap para sa meriendang iluluto ko para sa inyo mamaya. Ay, talaga po? Oo. Nanay Amalia? Naku, tiyak na mabubusog na naman kami sa meriendang lulutuin ninyo para sa amin. Basta ang pinakamagagawa mo at ang mga batang kasama mo rito sa aklatan, yung mag-aral kayo mabuti. Para pagdating ng araw, magkakaroon ng ibang mukha ang inyong mga buhay. Melody, nakita mo ba ang kislap sa mata ng mga batang tinuturuan natin kanina? Dito sa munting eskwelahan? Oo nga, Julian. Damang-dama ko yung kagustuhan nilang matuto. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa marami pang bagay na naibabahagi natin sa kanila. Ang nakakatuwa pa, dumarami mga kabataan nagpupunta dito sa munting eskwelahan. Ibig sabihin, marami sa kabataan dito sa Sitio Ulingan ang nais pang matuto. At siguro, umaasam na makapagpatuloy ulit sa kanilang mga pag-aaral. At yun ang kailangang itanim natin sa mga isip nila. Na kapag may wastong edukasyon, higit na malaki ang pagkakataong makaalpas sila sa kahirapan. Na malaki ang tsansang magkakaroon sila ng maayos na trabaho pagdating ng araw. Tama ka, Melody. Ang edukasyon ang magpapabago sa kanilang mga kinabukasan. At kapag nagkagayon, matutulungan din nilang maiangat ang pagulad ng mga kaisipan ng iba pang henerasyon ng mga kabataang susunod din sa kanila. Kaya sa munting eskwelahang ito, dito nila tutuklasin ang kanilang mga sarili. Tulad din na naging pagtuklas natin noon sa ating mga potensyal. Dito rin sa Sitio Ulingan. Siguro nga, ang pagmamahal ko sa lugar na kinagisnan ko at sa mga taong nasa paligid nito ang pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi ko to maiwan. Dahil para sa akin, ang pagdamay at pakikiisa sa kanilang mga saloobin ang lalong nagbibigay inspirasyon sa akin upang tulungang maiangat ang kanilang mga kaisipan at pamumuhay. Ako po si Melody, na hindi natatapos ang mga pangarap para sa mga kabataan sa Sitio Ulingan. At ito ang aking buhay. Ang edukasyon ay tila sandatang panghabang buhay na kip-kip ng bawat tao na magagamit sa paglalakbay sa mahabang biyahe ng buhay. Kung wala ang edukasyon, mahihirapan ang sino man na abutin ang kanilang mga pangarap at layunin sa mundong ibabaw. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Jeneline de la Cruz sa papel na Melody. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang babaeng
nagtanim ng galit sa kanyang puso. Siya ay si Herlin. 4 na taon ako nagtrabaho sa abroad. Hindi sa layuning makaipon, kundi upang makalimot sa isang kabiguan. Hindi ko akalain na pagbalik ko dito ay mahahayag pala sa akin ang buong katotohanan. Herlin, gumanda ka ngayon ha, pamangkin? Mukhang hiyang ka sa 4 years mong pagtatrabaho sa abroad. Siyang Laura talaga, palabiro pa rin hanggang ngayon. Kaya naman mukhang bata pa rin ang tiyahin mo, oh. Ay, teka muna, maiba ako. Alam na ba ni Ariel na ngayon ang dating mo? Opo, laging tumatawag sa akin ng lalaking yun eh. Oh. Pero sabi ko, wag na akong salubungin. Kung gusto niya, dito na lang ako puntahan sa bahay. Ay, hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin siya sinasagot? Chang, ayoko na pong magmahal. At alam niyo po ang dahilan kung bakit. Ay, Herlin, hindi naman sa nakikialam ako ako yung nagmamalasakit lang. Dahil ayokong tumandang dalaga ka, na mag-isa ka, oh. Hindi lahat ng lalaki manloloko. Mabait at tapat si Ariel. Matyaga pa. Kita mo nga, hindi pa rin sumusuko. Kahit na nga, mahigit 3 taon na siyang nanliligaw sa'yo. Chang, Sana, bigyan mo rin siya ng puwang. Diyan, sa puso mo. maganda ang restaurant na to. Mukhang mamahal ang mga pagkain dito. Tama nga si Chang Laura. Napakatyaga ni Ariel. Patuloy siyang umaasang matututunan ko rin siyang mahalin. Katunayan nito, i-dinate niya ako sa mamahaling restaurant na to. Ayan na siya. Papalapit na siya sa akin. Herlin? Ang kasama niyang lalaki. Sino yung kasama mo, Ariel? Itong kaibigan ko, si Aaron. Aaron Cordova. Aaron, siya yung sinasabi ko sa'yo, si Herlin. Kamusta ka, Herlin? Mabuti naman. Aaron Cordova. Hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga yun. Tumaba lang siya ngayon, nag-iba ang gupit ng buhok. At siguro, nagpatangos na rin ng ilong para hindi ko makilala sakaling magkita kami. Walang hiya siya. Herlin? Chang, Bakit umiyak ka? Sabihin, nag-away kayo ni Ariel. Aba, hindi pa man kayo magnobyo? Nag-aaway na kayo? hindi kami, Chang. Hindi kami nag-away ni Ariel. Hindi ang lalaking yun. Nakita ko siya. Ha? Nakita ko manlolokong yun. Saan? Saan mo siya nakita? Sa restaurant. Tapos pinuntahan namin ni Ariel. Ipinakilala siya sa akin ni Ariel pero sa ibang pangalan. Pero yun din ang apelyido. Pamangkin, baka naman nagkakamali ka na. Hindi ho, Chang. Ang boses niya, ang kilos niya, maging ang mukha niya, siya talaga eh. Oh. Tumaba nga lang siya ngayon, nag-iba ng buhok at marahil nagpatangos ng ilong. Pero alam ko, siya pa rin si Baron. Ang nanloko sa akin. Napakawalang iya niya. Teka muna, ha? Bago mo gawin kung ano man yung binabalak mo, alamin mo muna. Kung siya nga talaga si Baron, ang dati mong nobyo. Ariel, gaano mo na ba katagal na kaibigan yung si Aaron? Mahigit 3 taon na. Bakit mo na itanong? Kasi partner mo siya sa business, di ba? Oo, mahigit 3 years na. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? 4 years na kami magkaibigan. At hanggang ngayon naman,
Wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Kahit sa business namin, kilala ko rin ang tatay niya, si Mang Henaro. Huwag ka rin sobrang pakatiwala. Mahirap na. Baka traidorin ka niya. Herlin, Concern lang ako sa'yo, kaya nasabi ko yun. salamat sa concern mo. Sana yan ang simula ng matagal ko nang hinihintay. Ang matutuhan mo rin akong mahalin. Ikaw ba si Lily? Ang girlfriend ni Aaron? Ako nga. Sino ka? At bakit mo kami kilala ni Aaron? Ako si Herlin Angeles. Ang dating nobya ng boyfriend mong manluloko. Ano? Miss, baka naman nagkakamali ka. 3 years ko ng boyfriend si Aaron at ako lang ang mahal niya. Mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Ikakasal na kami noon. Bigla na lang na akong iniwan. Isang sulat na lang ang dumating sa akin isang gabi. Sulat ng pakikipag-break. Dahil may nabuntis daw siya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi mo. Tingnan mo to. Ito yung picture naming dalawa. Tingnan mo. Si Aaron nga ito. Iwan mo ang manlolokong yun. Walang hiya siya. Hindi siya dapat mahalin. Lily? Kanina ko pa napapansin na matamlay ka. Bakit masama ba ang pakiramdam mo? Talagang masama ang pakiramdam ko. Ha? At gustong-gusto kong manampal ng tao. Sandali, galit ka ba? Hindi lang galit. Galit na galit sa'yo. Sa akin? Bakit? Anong nagawa ko? 3 taon kitang pinagkatiwalaan. Yung pala, manluloko ka. Sandali, ha? Hindi kita maintindihan eh. Paano ako nanloko? Nagpunta rito si Herlin Angeles. Ang babae niloko mo. Mahigit 4 na taon na nakakaraan. Niloko ko? Herlin Angeles? Huwag ka na umarte dyan. Aminin mo na Sandali. Tama, naalala ko na. Narinig ko na nga ang pangalang yon. Pero Lily, hindi ko siya girlfriend. Narinig ko yun kay Itay at kay Baron. Sinong Baron? Muntik nang makipag-break sa akin ng girlfriend ko, Ariel. Aaron, hindi ko alam na ginawa yun ni Herlin. Wala naman akong nabanggit sa kanya. Tungkol sa nobya mo. Maaaring may mga nalaman siyang impormasyon. Sabagay, hindi rin natin siya masisisi. Akala niya ako si Baron. Hindi ko kilalang Baron na yun. Pero madalas ko marinig noon ang pangalan yun kay Herlin. Ariel, kakambal ko si Baron. Ha? Identical twin kami. Ganun ba? Nasaan siya? At bakit niya iniwan si Herlin? Hindi ako makapaniwala. Kamukhang kamukha ka nga ni Baron. Pero hindi ho ako si Baron, Aling Laura. Kakambal ko po siya. Identical twin kami. Ano? Pero wala siyang nabanggit sa akin na... Dahil 1 taon pa lang kami, pinaghiwalay na po kami. Madalas kaming magkasakit, kaya lumaki ako sa tita ni Inay na walang anak. Pero hindi inilihim sa amin ang pagiging kambal namin. Anak ko,
Ay, pasensya na ka mo sa girlfriend mo, ha? At nasan ngayon ang walang hiya mong kakambal? Sinaktan na niyang damdamin ko, ipinahiya niya pa ako sa mga tao. Nagkamali ang kakambal ko sa ginawa niya. Dahil hanggang ngayon, hindi mo siya nakakalimutan. Gusto ko makaharap uli ang walang hiyang yun. Eto. Narito na tayo. Ano bang kalokohan to, Aaron? Bakit mo ako dinala dito sa sementeryo? Sabi ko, dalhin mo ako kay Baron. Kumusta ka na, Arlene? Mang Hinaro? Si Itay na magsasabi sa'yo ng lahat. Siya ang kasama ng kakambal ko. Hanggang sa huling sandali. Huling sandali? Ano? Wala na si Baron. Mahigit 4 na taon na siyang patay. Hindi. Ikakasal na kayo noon nang malaman niyang may tumor siya sa utak. At may taning na ang kanyang buhay. Ano po? At dahil sa pagmamahal niya sa'yo, ayaw niya makita mo ang kanyang pagpanaw. Kaya pinalabas niya sa'yo na nakabuntis siya ng ibang babae. Diyos ko. Ang paniwala niya, mas madali mo siyang malilimot kapag nagalit ka sa kanya. At ikaw na ang kusang lalayo. Erlyn, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng aking anak. Hanggang sa huling sandali, sinasambit niya ang pagmamahal niya sa iyo. I'm sorry. I'm sorry, Baron. Hindi ko alam. Sorry. Sakit. Ang sakit-sakit dyan. Ang tagal kong nagalit kay Baron. Minala ko pa siya paghigantihan. Yung pala, ayaw lang niya ako makitang naghihirap. Ayaw niya makita ko siya naghihirap. Kaya siya lumayo. Mahal niya pala talaga ako siya. Marahil, niloob niya ng Diyos na magkita kayo ng kanyang kakambal upang mapawi na ang galit sa iyong puso. Arlene, tanggapin mo na ng maluwag sa dibdib ang lahat. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Harapin mo na ang iyong kasalukuyan. Ariel, salamat ha. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa puntod ni Baron. Alam mong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Mahal na mahal kita, Arlene. Pero mahaba ng pinaghintay mo. At parang ngayon palang nagsisimula ang pagluluksa ko. Mas gusto ko maghintay sa'yo kaysa tuluyan kang mawala sa akin. Dahil kung hindi rin lang ikaw ang makakatuluyan ko, hindi na ako magkaasawa. Kaya sana, hayaan mo na lang ako sa paghihintay ko. Makalipas ang 2 taon, tinanggap ko na ang pag-ibig ni Ariel at agad kaming nagpakasal. Sa ngayon, may isa na kaming anak. Ako po si Herlyn at ito ang aking buhay. Tunay na may nilagang nakalaan sa pagtsatsaga
ng isang nilalang. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jun Legazpi, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, at Jenaline de la Cruz sa papel na Herlene. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant I'm Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legazpi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang dalaga at kung paano siya nagkaroon ng panibagong pamilyang nagmahal at nagbigay sa kanya ng pag-asa. Siya ay si Danica. Bakit ako iniwan ng nanay ko? Hindi ba ako mahalaga? Dalawa lang ito sa mga tanong na palaging tumatakbo sa isip ko mula nang mamulat ako sa buhay sa loob ng bahay ampunan. Pakiramdam ko, isa akong nilalang na walang halaga at hindi karapat-dapat mahalin. Danica? Sister, bakit po? Oh, bakit mang-isa ka na naman dito sa hardin? Sister, Bakit? ako na po ang pinakamatanda sa mga naririto sa bahay ampunan. Si Jassy, inampun na nung nakaraang buwan. Siya ang halos kaedad ko. Mula nang 5 taon ako, naririto na ako sa inyo. Pero, bakit po walang gustong umampun sa akin? Pangit po ba ako? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang nilikang pangit ang Panginoon. Pero bakit walang gustong kumupkup sa akin? Halika. Sumama ka sa akin sa loob. Bakit po? May ipakikilala ako sa iyo. Ikaw si Danica? Hi, Danica? Hello po. Danica, siya si Linda. At ito naman si Melvin. Meron silang isang anak na lalaki. Sila na ngayon ang magiging bago mong pamilya. Payag ka bang maging bunsong anak namin, Danica? Aampunin niyo po ako? Oo. Sister, totoo po ba? Oo, totoo. Oh, bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba sa amin? Masaya lang siya. Masayang masaya siya dahil mayroon na siyang panibagong pamilya. Danica, ito ang magiging tahanan mo mula ngayon. Ang laki po ng bahay ninyo. Pero ay, Sir, dalhin mo nga rito si Davin. Welcome to our family, Danica. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkupkup niyo sa akin. Daddy, Mami, Oh, Davin! Come here. Danica, si Davin, pangaray namin. hi. Ano pangalan niya? Danica. Danica. Danica, say hi to your Kuya Davin. Kuya, Hi, Danica. Sayang, hindi kita nakikita.
Ma, Mm. i-describe mo na lang siya sa akin. Si Danica, kasing tangkad mo siya. Pero 16 years old pa lang siya. Gaya mo, matangos ang ilong niya, makapal ang kilay, mahaba ang buhok niya. Tapos, meron siyang nunal na malaki sa may tenga. Maganda siya, anak. Nice meeting you, Danica. Welcome to the family. Danica? Oh, Danica. Bakit ka umiiyak na naman? Umiiyak ka? Ayaw mo ba sa akin bilang kuya kasi bulag ako? Masaya lang po ako. Masaya po ako. Danica, mula ngayon, meron ka ng pamilya. Meron ka ng mama, daddy at kuya. May bonus pa. Meron kang mangtero. Maglilinis ako ng sasakyan. Dahil mamaya may pupuntahan kami ni Sir Melvin. Nasaan yung panlinis ko rito? Danica, Mang Teroy, good morning po. ano yung ginagawa mo? Ba't ikaw naglilinis ng sasakyan? Wala naman po kasi akong ginagawa. Eh, bitiwan mo yan. Bitiwan mo yan. Trabaho ko yan. Oo, baka makita ka ni Sir Melvin at Ma'am Linda, tiyak makakagalitan ako. Ayos lang po ako. Kaya ko naman po itong gawin eh. Kasi ginagawa ko po ito sa bahay ampunan dati. Naglilinis po ako ng sasakyan ni na sister kapag wala po akong ginagawa. Hindi. Wag. Ako na. Bitiwan mo na yung basa na tabo. Ako na maglilinis. Pero... Pambihira kang bata ka. Basang-basa na ang damit mo. Magbihis ka na muna. Ako na rito. Huwag mo akong inaagawan ng trabaho ko. Sige po. Alam kong masipag kang bata, pero hindi ka rito kasambahay. Anak ka na mag-asawa kong amo. Anak ka nila. Sino nandito? Hindi ka si Mami. Hindi ka rin si Daddy kasi kilala ko amoy nila eh. Hindi ka rin si Mang Teroy kasi amoy air freshener siya. So, ibig sabihin, ikaw si Danica? Kuya David. Oo, sabi ko na nga ba eh. Eh, bakit ka narito sa kwarto ko? May kailangan ka? Nakabukas kasi yung pinto kanina. Oo. Tapos, napansin ko na medyo magaling yung kwarto mo. Ha? Kaya, nilinisan ko. Naglinis ka? Oo. Eh, si Ate Evan tagalinis namin dito. Kaya ko naman kasing gawin. Kaya ginawa ko na. Okay lang ba sa'yo? Oo. Okay. May gagawin ka ba dito sa kwarto mo? Lalabas na ako. Sige. Kapag may kailangan ka, kuya, tawagin mo lang ako, ha? Nandiyan lang ako sa kabilang kwarto. Okay. Salamat sa paglilinis ng kwarto ko, ha? Walang anuman, kuya. Danica, anong pakiramdam na meron kang bagong pamilya? Masaya. Yun lang? Yun lang bang nararamdaman mo? Ha? May ginagawa pa si Ate Eva sa kusina. Buti pa, ako na muna mag-ayos dito sa sala. May paparating daw na bisita sina Mami at Daddy. Lilinisan ko muna itong kisame. May mga agyo ni. Kaya lang mataas. Hindi ko maaabot. Buti pa, umapak ako dito sa upuan. Yan. Tapos, aabutin ko ng walis tambo. Itong... Ay! Naku! Nahagip ko yung chandelier! Nabasag! Hindi!
Mami Linda, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Danica! Sorry po. Sorry po talaga. Ang ka ng bubog sa braso! Ayan ang turo ko! Sorry po. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Danica! Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko, hanggang ngayon piniplease pa rin tayo ni Danica. Siguro natatakot siya na baka ayawan natin siya. Baka abandonahin uli siya. Natatakot siguro siya na baka sa simpleng pagkakamali, ay mawalan uli siya ng pamilya. Kaya ba kung umasta siya rito sa bahay, parang hindi natin anak, kundi katulong? Oo. Kanina, takot na takot siya nang nabasag niya yung chandelier, pero hindi niya napansin na may sugat na siya sa braso. Hindi natin siya masisisi, Linda. Inabandona siya ng kanyang tunay na mga magulang. Takot siya na maulit yun. Takot siya na maramdamang hindi siya mahalaga. Takot siyang maiwan muli. Melvin, ano kayang mabuting gawin? Kausapin mo si Daphne. Alam niya kung anong gagawin. David, ito na ba ang mga dadali? Opo, Mang Teroy. Ay, sige. Lalagay ko na sa trunk ng kotse. Danica, Pababa na, kuya. bilisan mo. Malapit na mag-sunrise. Tara. Okay, let's go to the beach. Oh, ano? Nakabuo ka na ba ng castle? Parang hindi naman to castle, kuya eh. Parang bundok to, oh. Yan? Eh, ano ba yan? Ayoko na. Pagod na ako maghukay ng buhangin. Ay, palabas na yung araw, oh. Ganun ba? Oo. Danica, alam mo ba kung bakit Daphne ang pangalan ko? Combination ng pangalan ni Mami Linda at Daddy Melvin. Galing mo ah. Obvious naman masyado eh. Talaga? Oo. Nung una mo kong nakita, nang nalaman mong bulag ako, anong naramdaman mo? Ha? Naawa ka ba sa akin? Hindi. Di ka nga. Ano nga naramdaman mo? Sabi ko sa sarili ko, maswerte ka. Kasi kahit may kapansanan ka, meron ka mga magulang na mababait at mapagmahal. Sabi ko nga, buti ka pa eh. Kahit may kapansanan ka, hindi ka nila inabandona. Samantalang ako, kumpleto naman ang katawan ko. Wala ako kahit anong problema sa katawan. Pero, inabandona ako ng mga magulang ko. Alam mo ba, nung una kong malaman na aampunin ka ni Daddy at Mami, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, may dagdag na akong mata. Ha? Hindi na lang si Mami at Daddy magiging paningin ko, kundi ikaw din. Kuya, Masaya ka ba talaga na may pamilya ka na? O baka lalo mo lang nakikita kung ano wala ka dati? Baka lalo mo lang nakikita kung anong ipinagkait sa'yo ng mundo. Kuya David. Mahal ka ni Mami at Daddy. Ilang buwan silang bumisita sa bahay ampunan. At nung una nilang punta, ikaw kaagad ang nakita nila. Ilang buwan silang nanalangin na maging maayos ang proseso at pumayag ka na ampunin ka nila. Hindi ka batang napulot lang sa bahay ampunan ni na Mami at Daddy. Mula nang makita ka nila, itinuring ka nilang totoong anak. Sana maramdaman mong mahal ka namin bilang bahagi ng aming pamilya at hindi mo kailangang magpa-impress sa amin
para matanggap ka namin. Hindi naman ganun ang magkakapamilya eh. Kapag magkakapamilya, nagkakaunawaan. Naging tapat sa isa't isa. Ako, kuya mo. Kahit hindi mo ako pagsalbihan, kuya mo pa rin ako. Kuya. Sana mula ngayon, maunawaan mo kung anong ibig sabihin ng pamilya. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon na kinausap ako ni Kuya Davin. Tama siya. Takot akong muling iwan at abandonahin. Pero dahil sa kanila, nagkaroon ako ng panibagong pamilya na tumanggap sa buong pagkatao ko at hindi ako iniwan kahit kailan. Ako po si Danica at ito ang aking buhay. Ang ating totoong pamilya ay yung mga tao na tatanggapin tayo kung ano at sino tayo at ipararamdam sa atin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, tayo ay sapat. Marag Siganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Janelle Benamin, June Martin Ligaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Danica. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang ginang na halos mawala ng pag-asa. Siya ay si Alona. Si Robert ang una kong pag-ibig. At dahil mahal na mahal ko siya, nagpakasal ako sa kanya. Kahit hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo. Salamat na lamang at sa kabila ng lahat, pinag-aral pa rin ako ni inay. Subalit, isang masakit na pangyayari ang naganap sa amin. Alona, anak, Ay, tama na yan. Ang dami mo nang nainom. hayaan niyo lang ako. Gusto kong malimutan ang ginawa sa akin ng walang ako. Asa ako Kapag nagkasakit ka, lalo ka lang pagtatawanan ni Robert at ng babae niya. Lalo na pag nawala ka. Napakasakit. Wala akong alam na pagkukulang ko sa kanya para ipagpalit ako sa malandi pala naming kumare. Kalimutan mo na ang lalaking yun. Ibuhos mo ang iyong oras sa iyong trabaho. At sa anak mo si Lexie. Madaling sabihin yan. Pero ang hirap gawin. At anong gusto mong mangyari? Ang mawala ka dito sa mundo, ganon? Inay. Anak, kapag nangyari yun, makapagpapakasal na si Robert at ang kabit niya. At siya, kukunin din niya ang inyong anak. At baka pag malupitan pa ng kabit niya ang anak mo. Hindi. Hindi ako makapapayag na mangyari yun kay Lexie. Hindi. Kaya nga, maging matatag ka. At huwag kang patalo sa kabiguan mo. Para sa aming magandang manager. Oh, 3 red roses. Ah, bakit mo ako binigyan nito, Conrad? Naliligaw ka ba sa akin? Oo. Noon pa, may damdamin na ako sa iyo.
Pero binata ka. Samantalang ako may asawa at anak na. Niloko ka niya. Pinagtaksilan. At ilang taon na rin kayong hiwalay. Kung bibigyan mo ko ng chance, handa akong maging mabuting asawa sa iyo. At ulirang ama naman sa iyong anak. I never hurt you. Conrad, So please, Alona, give me a chance. Oh, eto pa ang kanin at ulam, Fredo. Salamat po, Nay. Masarap itong luto nyo, ha? Hindi ako nagluto niyan. Ang bunso mong kapatid, si Alona. Galing ako doon kanina sa kanila. At ayan, pinadalan nga tayo ng ulam. Kumusta naman ho siya? Maayos naman. Siguro nga si Conrad ang para sa kapatid mo. Nakita mo naman, 3 taon na silang nagsasama. Pero masaya pa rin sila ni Alona. Ganun ho ba? Kain ka. Kung ganun ho, talagang wala siyang alam. Ha? Bakit? May alam ka bang masamang ginagawa ang bayaw mo? Si Conrad, Nay, Oh, tulad din siya ni Robert. Pabaero din siya. ano? Totoo pong sinasabi ko. Pinagtataksilan ni Conrad ang aking kapatid. walang niya ka, Conrad! Walang niya ka! Walang niya ka talaga! Walang niya ka! Alona, ano ka ba? Ba't ba bigla ka na lang nananakit? Sabi mo sa akin, bigyan lang kita ng pagkakataon, hindi mo sasaktan ang damdamin ko! Hindi mo ako pagtataksilan! Talaga namang hindi ah. Ano ba? Alona? Alam ko na lahat! Dahil ang babae mo, kaopisina na Kuya Fredo ko! Ano? Teka, let me Bakit mo explain. nagawa sa akin ito? Ano mo magkukunan ko sa'yo, ha? Sabihin mo! Oh, Lexi, ano bang nangyari? Bakit pinapunta mo agad ako dito sa inyo? Lola Tonya, Oh, naapoy po ng lagnat si Mami. ha? Pinaiinom ka po siya ng gamot sa lagnat pero ayaw naman po niya. Ano? Kaya nga po tinawagan ko na kayo. Ay, pambihira yung mami mo. Oo. Si Carlo, anong ginagawa? Napatulog na po ng yaya niya. Lola, nag-aalala po ako kay Mami. Ay, Siguro po kaya siya nagkakaganon. Sobra siya nasakto sa ginawa ng daddy ni Carlo. Lola, tulungan po ninyo Mami ko. Alona, kumusta na pakiramdam mo? Kuya, anak naman. Lakasan mong loob mo. Tama si Nay. Alalahanin mo, 2 ng anak mo ngayon. Hihirapan ako, Kuya Fredo. Inay, bakit ba lagi na lang akong niloloko ng mga minamahal ko? Hindi naman ako pangit para paglaruan nila. Naging tapat din ako. Kapatid, wala sa iyong diferensya. Ay, Nakakaya mong sabihin, may mga kabaro ako na hindi marunong makontento. Kahit na nga lahat, ginawa mo na para sa kanila. isipin mo na lang na kailangan ka ng mga anak mo, Alona. Para makayanan mo ang pinagdaraanan mo ngayon. Ang kutsilyo ito.
matatapos sa mga paghihirap ko. Paalam, mga anak ko. Patawarin niyo ko. Mahina ako. Kaya tatapusin ko na ang kahinaan at paghihirap ko. Akin ang kutsilyo nila! Lexi! Bitiwan ang kutsilyo! Hindi po! Hindi ko ito bibitiwan! Akin na sa amin yan! Lexi! Sugatan ka! Nadugo ang mga kamay mo, anak! I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko na sadyang masugatan ka. Hindi po, Vali. Masugatan ako. Basta wag lang po kayo mawala sa amin ni Carlo. Kung mawawala po kayo, isama niyo na rin kami. Anak ko. Hindi po namin kayang mabuhay na wala kayo, Mami. Doon ho kayo matutulog kina Alona mamaya, Nay. Oo, anak. Walang kasama ang mga pamangkin mo. Ayaw kasi ng kapatid mo na yung katulong lang ang kasama ng mga apo ko. Bakit ho? Nasaan ho ba si Alona? Papunta siya ng Baguio. 2 days daw siya doon. May conference. Hindi nga lang maaaring isama yung mga bata. Kaya ayun, kinausap niya ako. Mabuti na lang ho. At nagbalik din ang siglay niya sa buhay. Oo nga, anak. Pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Naniniwala ako ngayon na mas bibigyan na niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Talaga, Carlo? May award ka ulit sa graduation nyo? Siyempre ate, mana ako sa inyo matalino. Yabang mo, ha? Totoo lang ang sinasabi ko. Oo na. I'm sure matutuwa si Mami pagdating niya dahil sa good news mo. Yun naman talaga ang gusto natin, di ba ate? Ang mapasaya si Mami. Oo, Carlo. Dahil isa siyang mabuting ina. Sa kabila ng mga kabiguan niya, sinikap pa rin niyang maitaguyod tayo. Gusto mong doon muna ako sa bahay niyo, Alona? Opo sana, inay. Bakit? Yung mga apo niyo, sinasama ako magbakasyon sa Japan. Oh, ay talaga. Opo. Nagulat nga ako nung sabihin nila yun sa akin kagabi. Ilang araw kayo doon? 1 linggo. Sige. Ay, napakapalad mo talaga sa mga apo ko. Mula nang magkaisip sila, hindi ka nila binigyan ng problema. Totoo po yun. Pawang karangalan at kaligayahan ang ibinigay nila sa akin. Lalo na si Lexi. Iniligtas niya ang buhay ko nung nagtangka ako magpakamatay noon. Alam niyo, Nay, Oh, kontentong-kontento na ako sa buhay ko ngayon. Wala man akong asawa. Meron naman akong mapagmahal na mga anak. May pamilya na ngayon si Lexi at tanging si Carlos na lamang ang aking kapisan. Ganon pa man, hindi sila nagbabago sa pagmamahal at paglingap sa akin. Gusto ko lang sanang tawagan ng pansin ang mga magulang na nakikinig. Kahit mabigo kayo sa pag-ibig, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak. Dahil sa inyong kabiguan, sila ang inyong kaaliwan. Ako po si Alona at ito ang aking buhay. Lahat ng kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Maging matatag ka lamang sa pagtitiis. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Alona. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz.
Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang ginang na ipinaglaban ang kanyang pag-ibig. Siya ay si Patty. "12 years na kaming kasal ni Benji. 2 ang aming anak. 4 years na kaming kasal nung maisip niyang magtrabaho sa abroad. Naging mahirap yon para sa akin. Pero nung tumagal, nasanay na rin ako. Lalo na nang payagan niya akong muling magtrabaho. Mano po, inay? Ay, dumating ka na pala, anak. Ba, mukhang masaya ka. Talagang masaya po ako kasi meron na akong bagong trabaho. Ha? Ay, salamat naman. At may nangyari din sa pag-apply mo ngayon. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba madali ako makakahanap ng trabaho. Kaya nga, hindi ako natakot mag-resign sa dati kong pinapasukan. Ay, oo nga. Ay, kaya lang, pang-anim na kumpanya mo na ito, anak. Hindi ka malamang abutin ng 2 taon sa isang kumpanya. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit, hindi po ba? Oo, natutuwa naman ako. Dahil napagtagumpayan mo ang mga pagsubok na dumating sa iyo. Eh kaya lang, paano kung dyan sa bago mong trabaho gagawin uli ang mangyari? Ay, Patty, uwian na. Bakit hindi ka pa nag-aayos ng table mo? Mauna ka na, Celine. Tatapusin ko lang itong report na ibibigay ko bukas kay Sir Ador. Ikaw naman. You can do that tomorrow morning. Hapon pa naman yung kailangan eh. Tatapusin ko na ngayon. Para wala na akong problema bukas. Sobra ka masipag, ha? Kaya tuloy pati si Sir Ador. Impressed na impressed sa'yo. Ha? Oo, totoo yung sinasabi ko. In fact, niyayaya niya tayong magmerienda ngayon. Ha? Kaya halika na, magligpit ka na. Hello, Han. Natanggap ko na yung gift mo. Maraming salamat, ha. I love you. I love you too, Han. Sana wag ka magbago. Oo rin. Sana huwag ka magbago. At sana rin sa mga susunod na wedding anniversary natin. Kasama ka na namin ng mga bata. Kasi miss ka na namin. Darating din ang panahon yun. Pero ngayon, samantalahin muna natin ang mag-ipon para sa future natin. Okay. Oh, Han, mag-iingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong kalilimutan na lagi manalangin. Dahil lagi ka rin namin pinagdadasal dito. Wow! Ang ganda po ng kwintas na to, Sir Ador. Ang mahal nito. Para sa iyo yan, Patty. Ano po? Pero sir, ang mahal ho nito. Higit pa riyan, ibibigay ko. Basta para sa iyo. Oh, Sir Ador. Didiretsuhin na kita. I like you so much. Pero sir, meron na po akong asawa. At mahal ko po ang asawa ko. Wala naman siya rito. Wala siya sa oras na kailangan mo. At hindi ka nakatitiyak na wala siyang iba sa bansang kinaroroonan niya. So bakit ka magpapakatapat sa kanya? Mahal ko po ang asawa ko, sir. At naniniwala ako doon. Kung wala na ho kayo sasabihin, lalabas na ako. Pasensya na po. Hindi ko matatanggap ang proposal niyo. Pati yung kwintas na yan. Sige po. Matigas ka, Patty. Kung sabagay, mas gusto kong ganoon. Mas may challenge. Sa susunod natin pag-uusap, titiyakin ko na magiging akin ka na.
Ay, dapat kinuha mo yung alahas. Ano? Sayang yun, Pati. Celine, hindi pwede. Pwede kung tinanggap ko yun, iisipin ni Sir Ador. Gusto ko rin makipagrelasyon sa kanya. Oh, wala namang masama doon ah. Oh, yung Celine naman eh. Ang mga lalaki nga nagkakaroon ng relasyon sa iba. Kaya okay lang. Kung maging ganun din tayo. Pero hindi ko talaga kayang gawin yun. May takot ako sa Diyos. Hmm? Para mo naman sinabing wala akong takot sa Diyos. Pati nagpapakatotoo lang ako. Ang yaman ni Sir Adorno. Swerte ka. Dahil nagustuhan ka niya. At mahal ko si Benji. Hindi ko magagawang magtaksil sa sinumpaan namin. O Nelson, bakit saglit lang kayo nag-usap ng misis mo? Hindi kami nagkausap. Wala siya? Oo. Hindi ko makontak ang cellphone niya eh. Kaya ang anak kong panganay ang tinawagan ko. Saan daw nagpunta? Ewan. Hindi rin nila alam eh. Naiinis nga ako. Dahil sabi ng panganay ko, madalas gawin yun ng nanay nila. Hinala tuloy ako ng hindi maganda. Nelson, pag-usapan niyo na maayos ang problema. Huwag daanin sa init ng ulo. Kayo ba ni Pati, ganun din? Sa kabutihan pala, hindi. Maayos ang komunikasyon namin mag-asawa. Hindi na kami basta nagtatawagan. Nagte-text at nag-chat-chat din kami. Sir Ador, nasa na po yung mga kasama natin? Sabi ni Celine, pupunta rin sila dito sa condo nyo dahil nga birthday nyo. Pinasabi ko lang yun sa kanya para magpunta ka. What? Niloko niyo ako? Kinasabot niyo pa si Celine? Kasi nga, hindi ka makakuha sa Santong Dasalan. Kaya ngayon, kukunin na kita sa Santong Pasan. Iwan niyo ako. Masama niyo talaga. Sayang lang pinag-aralan niyo. Hindi kayo marunong gumalang at respeto sa babae. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala ka nang magagawa. Magiging akin ka nun ayun. Sabi nang bitiwan mo ako. Sinipan mo ko. Kailangan makalis ako dito. Inay! Inay! Bakit ka umiyak, Pati? Ano nangyari sa iyo? Si Sir Ador! Yung pinuntahan mo sa kondo dahil birthday niya ikamo? Oo, nagpunta kasi ko doon dahil sabi niya dadating din yung mga office mate ko. Hindi naman pala. Nagsinungaling siya. Ano? Niloko ka niya? Opo. Pagdating ko doon, kaming dalawa lang yung naroon. Ang sama talaga niya. Anong ginawa niya sa iyo, anak? Sabihin mo. Magre-resign na ako sa kumpanyang yon. Ayoko na. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila, mga walang iya sila! Nelson, huminaong ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sino ba nakaaway mo? Sumulat sa akin ang panganay ko. Napakasakit ang sinabi niya sa akin, Benji. Bakit? May nangyari ba sa misis mo? Iniwan niya sa nanay ko mga anak namin. Sumama siya sa ibang lalaki. Oh, Diyos ko. Hindi nakatiis ang walang niya akong asawa. Ganong para naman sa kanilang pagsisikap ko. Papatayin ko sila pag-uwi ko ng bansa. Huwag mong gawin yan, Nelson. Pare, alalahanin mo na lang ang iyong mga anak. Mas kailangan kanila ngayon. Napakasakit, Benji. Hindi mo lang alam. Naalala ko tuloy ang asawa ko.
Mabait ang asawa mo, pare. At sapat sa'yo. Hindi katulad ng misis ko. Pero kailangan ingatan mo pa rin, pare. Ingatan mo yung pamilya para huwag mawasak. Benji! Akala ko next month ka pa darating. Sinadya ko talagang sorpresahin ka, mahal. O ano, kumusta ka na ngayon? Nag-alala ko nang sabihin mo sa akin na masamang ginawa sa'yo ng boss mo. Nag-resign na ako doon, Han. At saka wala na rin akong plano magtrabaho pa. Kasi yung unang 5 kumpanya pinasukan ko, may mga nanligaw sa akin, kaya nag-resign ako. Tapos ito pang pang-anim, ang pinakamalala. Pinagtangkaan akong halain ng boss ko, kaya nga ayoko nang maulit pa yon. Kaya hindi na ako magtatrabaho pa. Dito na lang ulit ako sa bahay. Han, salamat. Ipinaglaban mo sa tukso ang pag-ibig natin. Tama yun, Han. Tulungan mo na lang ako sa plano kong buksang business. You mean? Hindi ka na babalik sa abroad? Oo. Ayoko matulad kay Nelson na hiniwalayan ng asawa. Ayoko masira ang pamilya natin, Han. Oo, salamat naman. Salamat at naisip mo yan. Promise, ibubuhos ko ang lahat ng nalalaman ko para matulungan ka sa magiging business natin. Hindi na nga nag-abroad pa si Benji. Sinikap na lamang naming palaguin yung aming mga naipon. Nakontento na kami sa biyayang binibigay ng dakilang Rubika. Awa ng Diyos, kahit wala siya sa abroad, maginawa pa rin ang aming buhay. At mas maligaya rin kami ngayon. Ako po si Patty, at ito ang aking buhay. Ang tukso ay mapagtatagumpayan kung matatag na lalabanan. Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Patty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong technical Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.